DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Biyernes na tayo ngayon, unang araw ng Disyembre 2023. Siyempre, 23 days na lang. Bisperas na ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, amihan, easterlies patuloy na makakaapekto sa bansa. Biyaheng Dubai ng Pangulong BBM kinansela. Publiko inalerto naman ng Department of Health sa tumataas na kaso ng respiratory illness sa China. Pagsusuot ng face mask inirekomenda. Kongreso, target na ipasa ang resolusyon na sumasang-ayon sa amnesty proclamation ng Pangulong BBM bago ang Christmas break. Dismissal sa abusadong pulis sa Quezon City, pinagtibay naman ng DILG. Grade 11 student itinumba sa loob ng isang paaralan sa Cotabato City. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, Northeast monsoon o amihan at easterlies pa rin ang siyang makakaapekto sa Hilagang Luzon. Magbibigay ito ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pagulan. Ayon sa Pag-asa, apektado ng Northeast monsoon ang mga lalawigan ng Aurora, Apayao, Batanes at Cagayan kabilang ang Babuyan Island, Ilocos Region, ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley. Ang Metro Manila at kalapit na lawigan ay makakaranas din ng isolated rain showers at thunderstorms, epekto ng easterlies at localized thunderstorms. Samantala, asahan ang mainit na holiday season. Ayon kay Joey Figuracion ng Pag-asa, mas warmer o mainit ang mararanasan ngayong Disyembre kaysa sa normal na malamig na panahon. Yan pa man, sinabi ni Figuracion, magkakaroon pa rin ng malamig na hangin mula sa wintry areas ng Northern Hemisphere dahil sa panahon ngayon ng amihan. Sa kabila nito, tinatay ng Pag-asa na posibleng bumaba ang temperatura sa pagitan ng 12 degrees centigrade o 12 degrees Celsius hanggang 36 degrees Celsius ngayong Disyembre. Sinabi pa ni Figuracion na 1 hanggang 2 bagyo din ang inaasahang papasok naman sa ngayong Disyembre. Kasalukuyang apektado ng El Niño phenomenon ng Pilipinas at ito'y ramdam na sa mga lalawigan ng Batangas, Cavite at Oriental Mindoro. Pero sa bandang Central Luzon, malaki-laki na rin ho yung area na hindi na ho nakaranas ng mga pag-ulan sa nakalipas na ilang linggo. 6 na minuto na makalipas ang alas 4, kinansila ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanyang biyahe patungong Dubai. Sa kanyang ex-account, sinabi ni Pangulong BBM na nagpasya siyang wag nang tumuloy dahil sa sitwasyon ng 17 Pilipinong seafarers na na-hostage naman sa Red Sea. Nagpatawag din ang Pangulo ng mga pulong para sa mabilis na pagpapadala ng high-level delegation team sa Tehran, Iran. Inatasan ng Pangulong BBM si Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga na kumatawan sa kanya at pangunahan ng delegasyon ng Pilipinas sa COP28. Inihayag naman ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos na napakasensitibo ng sitwasyon ng 17 Filipino seafarers na hinostage sa Red Sea. Yan pa man tumanggi ang kalihim na detalye ang kalagayan ng mga ito at na naging dahilan ng pag-atras ng Pangulong Bongbong Marcos sa pagtungo nito sa Dubai upang dumalo sa 28th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Sinabi ni Abalos na ang tangi lamang niyang mailalahad ay napaka-importante para kay Pangulong BBM ang lahat ng may kaugnayan sa 17 tripulanteng sakay ng Galaxy Leader. Una nang nilahad ng Pangulong BBM sa kanyang post sa social media ang bagong development kaugnay ng 17 Filipino seafarers ang siyang dahilan ng pagkansela niya sa kanyang biyahe patungong Dubai. Tiniyak naman ng Department of Foreign Affairs na lahat ng efforts ay ginagawa ng pamahalaan upang makalaya ang 17 tripulanteng Pinoy na binihag ng mga rebelding Yemeni sa Red Sea.
Ayon kay Foreign Affairs spokesperson Maria Teresita Daza, nasa maayos namang kondisyon ng mga Pinoy seafarers at posibleng makalaya na rin. Bago ito, sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos na nagpasya siyang kanselahin ang kanyang biyahe patungong Dubai dahil sa malagang development tukol sa binihag ng mga tripulante na kailangan umanong tutukan. Target naman ng Kamara de Representantes na mapagtimay ang mga resolusyon na nagpapahayag ng pagsang-ayon nito sa proklamasyong inilabas ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na mabigyan ng amnestiya ang mga miyembro ng rebelding grupo na nagmamalik loob sa gobyerno ayon kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ayon noong Miyerkules, sinihain ni Speaker Romualdez kasama iba pang mga leader ng Kamara ang House Concurrent Resolution 19, 2021 at 22 upang hayag ang pagsang-ayon nito sa proklamasyon ng Pangulo. Ang resolusyon ay pinadala rin ng plenaryo ng Kamara sa House Committee on Justice upang agad na matalakay. Ang amnesty application ng Pangulo ay magiging epektibo kapag sinangayunan ito ng mayoriya ng mga miyembro ng Kamara. Kasama ni Speaker Romualdez bilang may akda ng resolusyon sina Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, Majority Leader Manuel Jose Manix Dalipe, Minority Leader Marcelino Libanan, Senior Deputy Majority Leader Ferdinand Alexander Marcos at Tingog Party List Representative Yeda Marie Romualdez, gayon din si Congressman Judas Sidre. Ang Amnesty Commission ay inaatasan na gumawa rin ng implementing rules and regulation para sa amnesty program sa loob ng 10 araw matapos na maging epektibo ang naturang proklamasyon. Inalerto naman ang Department of Health ng publiko sa pagkalat ng respiratory illness sa China. Panayam ng DZRH at ng radyo natin, sinabi ni Undersecretary Eric Tayag, bagamat na hindi nakababahala ang pagtaas ng respiratory disease sa Northern China, hindi dapat maging kampante ang Pilipinas sa patuloy na pag-iral naman ng COVID-19. Pinapayuhan din ni Dr. Tayag ang mga mamamayan na iba yung mag-ingat, magsuot ng face mask at magpates hanggat maaari. Ito ho ba'y makangahulugan na dapat mag-isolate kapag ka nakaramdam ka na ikaw parang gusto mo nang ubuhin o masama ng tama ng iyong timpla ng iyong katawan? At kailangan ng isolation at magsuot uli ng face mask? Tama yan, kahit hindi po mycoplasma yan, basta inuubo, mag-face mask kasi baka COVID yan. Tapos, huwag mo nang lumabas ng bahay. Ngayon, yung iba nating mga kababayan, nahihirapan sa ganong sitwasyon, lalo na ng Papasko, inaabot nila yung oras sa trabaho. So, magpa-test kung pwede. Ipinagotos naman ni Interior Secretary Benor Abalos ang agarang pagpapatupad ng dismissal kay Lieutenant Colonel Mark Julio Abong na naharap sa kasong kriminal at administratibo dahil sa hit and run at gun firing incident sa Quezon City. Ginit ni Abalos na isang malaking kahihiyan itong si Colonel Abong sa serbisyo at sa hanay ng pambansang pulisya. Itinanggi rin ang kalihim ang apela ni Abong sa mga kinakasangkotang kaso sa na hit and run at drunk driving incident noong August 2, 2023 na kumitil sa buhay ng isang tricycle driver na si Joel Larissa at ikinasugat ng pasahero nito. Ayon kay Secretary Abalos, hindi niya kukonsintihin ang mga pinakitang gawi, pag-ugali at pag-abuso sa kapangyarihan ni Colonel Abong. Nakapagpiyansa na si Lieutenant Colonel Mark Julio Abong na naaresto dahil sa pagpapaputok ng baril sa isang bar sa Quezon City. Ayon kay QCPD Criminal Investigation and Detection Unit Chief Major Don Lapitan, pansamantala nang pinalaya si Abong matapos na magpiyansa ng 117,000 pesos alas 3:59 ng hapon. Batay sa record ng Quezon City Police, ang illegal discharge of firearm ni Abong ay naglagay sa kanya ng 120,000 pesos na piyansa, habang ang violation naman ng gun ban ay nadagdag at nagkaroon ng 36,000 na piyansa, maltreatment 3,000, 18,000 naman para sa direct assault upon an agent of authority. Sa ngayon, nakalabas na sa kustodiya ng CIDU si Abong matapos ang release order ng Regional Trial Court Branch 221 at Metropolitan Trial Court Branch 31 ng Quezon City. Sinuportahan naman ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang naging desisyon ng Department of the Interior and Local Government na ibasura ang apela ni Lieutenant Colonel Mark Julio Abong sa hit and run case.
Ikinagalak na alkalde ang paninindigan ni Secretary Abalos na desisyonan ang kaso ni Abong sa pamamagitan ng People's Law Enforcement Board o PLEB. Ayon kay Belmonte, ang naging hakbang ni Abalos ay may tuturing na pagrespeto sa check and balance mechanism laban sa mga pulis sa ilalim ng DILG Act of 1990 at na inamyendo naman ng PNP Reform and Reorganization Act. Sinabi pa nito na malugod niyang tinatanggap ang resolusyon ng Quezon City Prosecutor's Office na nagsasabing may sapat na ebidensya para litisin si Colonel Abong sa kasong kriminal at isinampa na rin sa kanya ang kaso kaugnay ng pananakit sa waiter at pagpapaputok pa ng baril sa labas ng isang bar kahit ito po ay nasa ilalim na ng suspension. Tibay naman itong si Colonel Abong. Tibay ng bunga mo, Colonel, ha? Patay ang isang grade 11 student sa Cotabato matapos siyang barilin sa loob ng paaralan. Lumabas sa investigasyon ng mga pulis na nasa stage ng paaralan ng 21 anyos na biktima kasama ang isa pang kaklase ng lapitan at barilin ng sospek. Kitang-kita ng ibang estudyante ang nangyaring pamamaril. May iniimbestiga ng person of interest ang mga pulis kaugnay ng nasabing krimen. Inaalam din ng mga otoridad kung may kaugnayan sa pagiging Capgu active o suliranin ng biktima ang pagkakabaslang sa kanya. Aminado si Senator Amy Marcos na may problema sa poverty data ng pamahalaan. Ito ay matapos maalarma si Senate Minority Leader Coco Pimentel sa mali-maling datos na ipinararating kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sinabi nito na noong 2021, 18.1% ang poverty rate sa bansa pero 30% ang nasa community-based monitoring system na listahan ng DSWD. Gayunpaman, binakapan ng sponsor ang panukalang budget ng DSWD at pinapaliwanag kung bakit mas malaki ang datos nito kumpara sa Philippine Statistics Authority. Ayon naman sa senadora, nakatuon kasi ang data gathering ng DSWD sa poorest rural at urban barangays. Sinabi pa ni Senator Marcos na i-consolidate ang poverty data ng DSWD sa isang centralized system sa PSA. Yes, I think the idea or the strategy of the DSWD is to saturate the poorest barangays. So yung more prosperous are excluded in their listing, which probably bloats the poverty number to 30%. There's always been the discussion. I think there's always been a problem with poverty data. And I'd be the first to say so because as a governor, I had to disaggregate my own provincial data with great difficulty. Samantala, inanunsyo naman ang University of the Philippines na may bago ng Dean ang College of Law. Ito ay sa katauhan ni Attorney Darlene Marie Berberabe. Si Berberabe ay tinalaga bilang bagong Dean ng College of Law matapos na aprobahan ng UP Board of Regents. Ang appointment ito sa ginanap na 13th ATP meeting. Si Berberabe ang napiling kapalit ni dating College of Law Dean Edgardo Carlo Bistan na itinalaga noong April 12 na 12th Chancellor ng UP Diliman. Bago ang kanyang appointment, si Berberabe ay Senior Lecturer sa UP College of Law at naging Professional o Professorial Lecturer sa Jurisprudence and Legal Philosophy ng Philippine Judicial Academy. Nagsilbi rin ito bilang Chief Executive Officer ng Pag-ibig Fund. Tinapos ni Berberabe ang kanyang philosophy degree sa UP bilang summa cum laude. Naging class valedictorian din ito ng College of Social Sciences and Philosophy noong 1989 at first female instructor sa philosophy sa UP at kumuha din ng masters sa philosophy. Congratulations kay Dean Berberabe. Pinamamadali naman ni Customs Commissioner Benvenito Rubio ang pagpoproseso sa reward ng mga empleyado nito bilang bahagi ng programa upang mapataas ang moral at mataguyo din ang kapakanan ng mga kawani ng ahensya. Ang reward ay may kaugnayan sa lumagpas na koleksyon ng buwis ng Bureau of Customs mula pa noong 2018. Ang pagbibigyan ng reward kapag sumusobra sa target ang koleksyon ay ilinsunod sa Republic Act 9335 o yung Attrition Act of 2005. Binigyan din ni Rubio ang kahalagahan na mapangalagaan ang kapakanan ng mga empleyado ng BOC upang maipatupad ang mga ito ng maayos ang mandato ng ahensya at lalo silang ma-motivate para ma-achieve ang target na buwis. Bukod sa BOC, maging ang mga kawani pala ng BIR ay maaari makatanggap ng insentibo kung maganda
ang kanilang performance. Magandang umaga, Pilipinas! 18 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Hinimok naman ni House Speaker Martin Romualdez sa mga Pilipino na gawing gabay ang bayaning sikat Andres Bonifacio sa pagtahak sa landas ng pagkakaisa, katatagan at pag-asa para sa mas mapayapang Pilipinas. Ayon kay Romualdez, ang mga nagawa ni Bonifacio ay magsisilbing inspirasyon sa mga Pinoy upang hindi sumuko sa mga kinakaharap na pagsubok. Sa ika-160 na birth anniversary ni Bonifacio, nagbigay pugay ang House Speaker sa diwa ng sakripisyo nito at sa kanyang tapang at dedikasyon para makamit ang kalayaan at patuloy na magsilbing inspirasyon sa pagharap ng hamon ng kasalukuyang panahon. Nananawagan din si Romualdez sa mga Pilipino, sundan ang nagawa ni Bonifacio para sa bansa. Wala pang ibinibigay na malinaw na dahilan ng Department of Foreign Affairs kung bakit nila sinuspende ang electronic visa operations sa China 3 buwan makalipas na ilunsad ang e-visa system. Ang Philippine e-visa ay kapwa binuo ng DFA at ng Department of Information and Communication Technology noong August 24. Nakatagda namang magsagawa ng investigasyon ng Senado sa ilang foreigners, partikular na sa mga Chinese na nakakuha ng Philippine passport gamit ang mga valid document. Una nang inahayag ni Justice Secretary Crispin Remulla na i-recommend din nila sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. kalambagin ang Visa Facilitation Service ng pag-i-issue ng mga visa para sa mga dayuhang pumapasok sa Pilipinas, partikular na galing China. Ayon noong Setyembre, sinabi ng DFA, ang 38 anyos na babae at 3 gulang na anak nitong babae mula sa China ang naging first foreigners na nakapasok sa Pilipinas gamit ang unang electronic visa o e-visa system. Nasa Grace Market muna sa Pateros ngayon si Noche Cacas. May ganun pala doon na Grace Marketplace sa Pateros si Noche Cacas. Ganda umaga, Pilipinas! Unang tingin ko, Grace Ansano eh. Grace Marketplace bala. Noche, anong presyo ng mga bilihin dyan? Mayong buntag kayong Angel, ngayong thank God it's Friday morning dito sa Grace Marketplace ang pinakamahal na bigas dito kayong Angel sa commercial rice, yung imported special 59 pesos ang kilo, habang sa local rice naman na kayong Angel, yung special 58 pesos ang kilo. Ang bangos naman na yung Angel, 160 ang kilo. Naku, mataas yung tilapia, 160 ang kilo. Kasim, 300, liempo 340 ang kilo. Habang ang whole chicken, 180 pesos ang kilo. Ang itlog, bawat isa kaya Angel, yung medium size, mababa na sa 7 pesos and 50 centavos. Puntahan naman natin ang palaya na mataas na sa 120 ang kilo. Yung sitaw naman 100, pechay native 80, kalabasa 80 ang talong. Nako, mataas din, nasa 130 ang kilo. Tumaas din ang kamatis, nasa 100 ang kilo. Ang carrots naman 160, ang habituales ngayong baggy beans 120, white potato 180 ang kilo. Ang pechay bagyo 90 pesos. Isama na rin natin yung sayote 70 pesos. Ang sibuyas sa pula ko yung Angel, yung local, 220 ang kilo. Ang onion white imported naman, 170, habang ang garlic imported, 190. Sama na natin yung luya, local, 180 ang kilo. Kalamansi, 100 at ang lakatan, 120. Sugar white naman ako yung Angel, 90 pesos ang kilo. Yung sugar was 90 din at sugar brown 85. Kung kayo naman ay magsasangag ngayong umaga gamit ang palm oil 350 ml 30 pesos, habang palm oil 1 liter 90. Ang coconut oil naman 350 ml 30 pesos, habang ang coconut oil 1 liter 95 pesos. Kaya presyo ng mga pangunahing bilhin ngayong thank God it's Friday morning dito sa Grace Marketplace sa bayan ng Pateros. Bulas ko na sa Pilipinas, DCRA. Ako si Nachakasol tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dagang salamat, Noche. Maganda
Maganda umaga, Pilipinas! Ay mga misis, amoy araw ba si Bunso pag-uwi galing ng eskwela? Ba Italian sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Ang beautiful and Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misis, ay challenge you. Subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Sulit na sulit. 27 na makalipas ang alas 4 ng umaga, binunyag ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas na hindi isinasailalim ng Sunshine Media Network Incorporated o International o SMNI ang mga angkor nito sa mga seminar. Kaugnay ng responsableng pamamahayag na kinakailangan para sa accreditation bilang isang broadcast journalist. Sa pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises, sinabi ni KBP Vice President for Legal and Regulatory Compliance Group, Attorney Rudolph Holarbal, nilabag ng SMNI ang panuntunan ng KBP na dapat lahat ng mga broadcaster nito ay sumasailalim sa seminar kaugnay ng Broadcast Code of the Philippines. Sa pagtatanong ni Antipolo City 2nd District Representative Romeo Acop kung sumunod ba ang SMNI sa KBP Code of Conduct, sinabi ni Holarbal, Your Honor, we beg your indulgence, but in the context of what has been presented and of which I am informed this hearing, the network is lacking in observance of the Code of Conduct. Nagsagawa ng investigasyon ng komite kung nilabag man ng SMNI ang kondisyon ng prangkisa nito matapos maakusahan ng pagpapakalat ng fake news at pag-red tag sa ilang personalidad. Ang investigasyon ay nagugat sa privilege speech ni House Deputy Majority Leader David J.J. Suarez, kaugnay ng payag ng mga angkor na sina Eric Celis at Lorraine Badoy sa sinasabing paggastos ni Speaker Romualdez ng 1.8 billion pesos sa pagbibiyahe. Batay sa inilabas na dato sa pagdinig, 4.3 million pesos lamang ang ginastos ng Office of the Speaker sa mga biyahe nito mula Enero hanggang Oktubre ng 2023. Humingi naman ng paumanhin ang dalawang angkor. Lalaki nakapatay ng 2 beses na aresto ng kapulisan sa bayan ng Gandara, Samar. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Jimmy, maupay ng aga. Lalaki na most wanted person dahil nakapatay ng 2 beses na aresto sa bayan ng Gandara, Samar. Kinilala ng PNP ang akusado si Noli Doinog alias Dodo, rank number 3 na most wanted person dahil may kasong 2 bilang ng murder. Naresto ito ng pinag-isang pwersa ng Gandara PNP at Regional Mobile Force Battalion sa Barangay Dumaluong, Gandara. Ang warrant of arrest inisyu noong Agosto 2 sa tangkasalukuyan ng RTC Branch 41 Gandara na walang piyansa na nirekomenda ang korte para sa pansamantalang klaya ng akusado. Sa kasalukuyan ang akusado nasa kustodiya ng Gandara PNP. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa babalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Digan salamat, Jimmy. Most wanted person naman ng Urdaneta City, arestado din. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RH38, Masantos, Yakbasanid, si Kiamain sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Freddy. Kulungan ang bagsak ng top most wanted person ng Urdaneta City matapos itong masakote ng pinagsanib na puwersa ng Urdaneta City Police, CIDG, Provincial Intelligence Unit ng PPO at Regional Intelligence Division ng PRO1. Sa ulat ni Urdaneta City Chief of Police Lieutenant Colonel Lawrence Kate Calo, bandang 1:00 ng hapon sa Barangay Anunas ng syudad. Dito na aresto ang top most wanted person na hindi na pinangalanan, 39 anyos, residente ng Sunto ng nasabing barangay na ito'y naharap sa kasong rape na pinalabasan ng arrest warrant ng RTC First Judicial Region Branch 73 Urdaneta City na may petsang November 9, 2023 with no recommended bail bond. Sa ngayon nasa custodial facility ng Urdaneta City Police ang suspek at hinihintay na lamang ang commitment order ng korte para mailipat ito sa BGNP sa syudad. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Freddy. Magandang umaga din sa mga taga-Asinggan at sa mga taga-Lingayen. Mayor Paul Batawil, kumusta ka na, ha? Mga mamis, pag laundry day ba kunot noo ka dahil sa makapit, madikit at malupit naman siya?
All you need is pride. At mapahihirapan ang self-concept pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitinding mancha based on Tansa Chocolate, Mad and Sabamon Cotton. Gawa po ito ng ACS. Alas 4:31, patuloy na dialogo at partisipasyon ng publiko. Makalulutas naman sa problema ng insurgency ayon sa mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Naimbang damikat kada kayo amen sa ating mga kababayan dyan sa Norte. Romy. Ipinahayag na isang opisyal ng Philippine Army 5th Infantry Division ang patuloy at bukas na linya ng komunikasyon sa mga miyembro ng komunidad ay makatutulong na malutas ang 70% ng problema ng insurhensya sa Cordillera. Ayon kay Colonel Virgilio Noora, OIC Assistant Division Commander ng 5th Infantry Division at Joint Task Force Baguio, bahagi ng operasyon ng Task Force ang magsagawa ng simposya sa ibang ahensya para maintindihan ang lahat ng sektor. Anya ang pulong na itinaguyod ng Cordillera Media and Citizens Council ay magsisilbing lugar para marinig ang panig ng militar hinggil sa di umanay red tagging sa ilang mamamahayag sa Baguio City. Binigyan din nito ang kahalagahan ng pagtalakay sa mga isyu sa mga tao para makahagilap ng tulong ang mga otoridad sa pagtukoy sa mga solusyon sa mga isyu. Ipinaliwanag ni Colonel Noora ng isyu ng insurhensya sa bansa ay kombinasyon ng politika at militar. Anya ang pagtugon sa panig ng politika ay nasa puting lugar at 70% ay nalutas na. Ipinaliwanag niya na nabuo ang task force sa Baguio dahil meron pang mga nare-recruit na kabataan sa mga paaralan. Mula sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Salamat Romy, Diyos Tegnina. Higit naman sa 3 bilyong pisong budget ng Provincial Government ng Bataan, aprobado na. Bagaling. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37 Danny. Aprobado na sa Sangguniang Palalawigan ng Bataan ang budget ng Pamahalang Palalawigan para sa taong 2024 na nagkakalaga ito sa 3,370 milyon. Ang nasabing budget ay nakalaan sa pagsusulong at pagpapatupad ng mga kapakipakinabang at di kalidad ng mga programa, proyekto at serbisyo kung saan tiniyak ni Bataan Governor Joey Garcia na ang mga benepisyo nito ay mararamdaman ng bawat pamilyang Bataeño. Pinasalamatan ni Garcia ang liderato ng Sangguniang Palalawigan sa pangunguna ni Vice Governor Chris Garcia sa maagap na pagpasa ng budget at sa patuloy na suporta sa pamahalang palalawigan sa paggamit ng nagkakaisang layunin na mas paunlarin pa ang probinsya ng Bataan. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. Kaya paabak kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Samantala, pasado naman sa Kamara de Representantes ang panukalang mag-aamyenda sa batas kaugnay ng pagbibigay ng legal assistance sa mga Pilipino sa ibang bansa. Ang House Bill number 9035, isang panukalang magpapalawig sa paggamit ng Legal Assistance Fund at ang agarang kalinga at saklolo para sa mga OFW ng ilang action fund ng pamahalaan na nasa Department of Foreign Affairs po ito at saka Department of Migrant Workers ay nakatanggap po ng 246 votes sa sesyon itong Miyerkules. Sa ilalim ng House Bill 9035, nililinaw ang restriksyon ng DFA at DMW sa paggamit ng mga ito ng legal aid funds kung saan ang DFA ang hahawak para sa mga overseas Pilipino, ang DMW naman ay para sa mga OFW. Pangunahing may akda ng House Bill 9035 sina Congressman Chedorico Aresco Jr., Ron Salo, Eddie Villanueva, Jocelyn Tulfo, Noel Rivera at marami pang iba. Aamyendahan ito ang Section 26 ng Republic Act 8042 o ang Migrant Workers and Overseas Filipino Act of 1995 para maisama sa sakop ang mga consular assistance, legal aid para maging consular assistance na siyang gaganap ng tulong sa mga Pilipino. Pasado na rin sa ikatlo huling pagbasa ng Kamara de Representantes ang panukalang Magna Carta of Out-of-School Youth.
o OSY. Naglalain itong kilalanin at itaguyod ang karapatan ng mga out-of-school youth bilang katuwang sa pagpapaunlad ng bansa. Merong overwhelming na 246 votes. Pinapromahan ng Kamara ang House Bill 9347 sa ikatlo at huling pagbasa. Sa ilalim ng panukala isusulong ng Estado sa pamamagitan ng National Youth Commission, Commission on Human Rights at iba pang ahensya ng gobyerno ang paglikha ng mga programa upang maprotektahan ang mga out-of-school youth laban sa mga uri ng diskriminasyon at maisulong ang kanilang karapatan sa kanilang pag-unlad. Kasama rin sa panukala ang paglikha ng Advisory Council na nakasaad sa Section 14 ng Republic Act No. 8044 o yung Youth in Nation Building Act. Sa ilalim ng panukala, lilikha din ang National Comprehensive Multi-Stakeholders Plan of Action para sa mga out-of-school youth upang maituguyod ang kanilang pag-aaral, mental, reproductive health at skills training, gayon din ang livelihood assistance para sa mga out-of-school youth. Naninindigan naman si Solicitor General Menardo Guevara na hindi makikipagtulungan ng Pilipinas sa investigasyon ng International Criminal Court sa kampanya ng War on Drugs ng dating Pangulong Duterte. Sa panayam ng DZRH at ng radyo natin kay Guevara, ginit ito na may tuturing ng panghimasok sa soberanya ng Pilipinas kung makikipagtulungan ng gobyerno sa ICC. Ginit pa ng opisyal na wala ng jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas matapos nitong kumalas noong 2019. Sa mismong batas ng ICC, ang pag-i-exercise nila ng jurisdiction ay dapat mangyari habang ang isang estado ay miyembro pa ng ICC. Kaya hindi na yun ang ating argumento. Nung kayo mag-exercise ng jurisdiction, matrigger ang pag-exercise ng jurisdiction, hindi na kami miyembro. Mahigit 2 taon na. Kaya wala na kaming legal duty na makipag-cooperate pa sa inyo. Police Marshal sa mga terminal at mga pampaserong bus muling ibabalik naman ang PNP Nueva Ecija. Detalye ng balita mula kay Christian Tukay mula sa radyo natin San Jose, Nueva Ecija. Christian, good morning. Magandang umaga, Pilipinas. Upang hindi na maulit pa ang karumal-dumal na krimeng kumitil sa buhay ng mag-live-in partner na pasahero ng bus na biyaheng Maynila noong November 15 sa bayan ng Karanglan, Nueva Ecija, muling magtatalaga ng mga polis sa lahat ng terminal sa bawat bayan dito sa aming lalawigan. Ito ang pinag-utos ni Nueva Ecija Police Provincial Office Director Colonel Richard V. Caballero sa lahat ng Chief of Police sa bawat munisipalidad at lungsod matapos ang kanilang Zoom meeting kamakailan. I-inspeksyonin ang mga pasahero at ang kanilang mga dalang bagahe bago sumakay ng bus. Bahagi ito ng pag-iingat upang hindi na masundan ang nangyaring pagpamaslang kina Gloria Atiliano ng Kawayan City, Isabela at Armand Bautista ng Coronadal City, South Cotabato. Pinag-aaralan din ng NEPO ang pagkakaroon ng di-unipermadong polis na sasakay sa mga pampaserong bus para matiyak ang kaligtasan ng bawat mananakay. Nangangamba rin ang ilan sa mga paserong hindi naman sumasakay sa terminal bagkus na naghihintay na lamang sa isang lugar. Hinimok din nila ang mga bus company na bukod sa security camera ay dapat maglagay na rin ang mga ito ng metal detector para agad malaman ang mga may bitbit ng nakamamatay na sandata. Ako si Christian Tukay ng 103.3 Radyo natin San Jose, Nueva Ecija. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Christian. Oy, sa mga may lakad huwag niyong kalimutan proteksyonan ng pamilya laban po sa mikrobyo. 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian para ipabaon ho sa kanila. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyong yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Yan yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Ilang kalsada sa Malabon sasara ngayong araw dahil sa ano tong Welcome Park? Pagpapailaw sa Welcome Park. Kasi Christmas lighting. Detalye na balita mula kay Edwin Duque. RH23 Edwin.
May buntag Kuya Angel. Inanunsyo kayo ng Malabon NGO sa pansamantalang isasarap bahagi ng P. Aquino Avenue mula naman sa landmark hanggang sa isatwa of the onboard Dagat-Dagatan Avenue. Ito ay ngayong araw na mula alas 12 upang magbigay daan sa gaganaping Christmas lightning sa Malabon Welcome Park sa Letre, Barangay Tunsuya, Malabon. Kaugnay nito ay ganito ang ipapatupad na rerouting sa naturang mga lugar. Lahat naman na papuntang Tunsuya ay maaaring dumaan sa C2 Road at kumanan sa Dagat-Dagatan Avenue patungo ng P. Aquino. Lahat ng mga sasakyan naman na patungong Guason galing naman ng P. Aquino ay maaaring kumanan ng Dagat-Dagatan Avenue. Ito mano ang pangalawang pagkakataon o taon na binuhay sa Malabon ang pagpapailaw ng Christmas tree sa mga lansangan maging sa mga sa gusali ng City Hall na nagbibigay buhay at saya sa mga dumadaan. Wala pa rin sa kauranan sa Pilipinas, din sa rin sa Kusaris 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Samantala, motorsiklo bumangga sa nakaparadang truck, isang sugatan, isa patay sa Bambang, Nueva Vizcaya. Detalye na balita mula naman kay Delius Cesar Seba. Delius. Magandang umaga Pilipinas, isang patay, isang sugatan makarang bumanggang isang motorsiklo sa isang truck dakong alas 4:30 ng madaling araw sa kahabaan ng National Highway Barangay Indiana, Bambang, Nueva Vizcaya. Tinukoy ng PNP ang driver ng truck na may tractor head plate number na si BF7654 na si alias Mario, hindi nito tunay na pangalan, 30 taong gulang at residente ng Kamanggaan, Sison, Pangasinan. At isang motorsiklo na minaneho ng isang hindi nakilalang lalaki at ang sakay nitong backrider. Lumabas sa investigasyon ng PNP na nakahimpil ang nabanggit na truck sa nabanggit na daan habang kasalukuyan umunong inaayos ang mga kargang sako ng mais dahil aksidente umunong nahulog ang ilan sa mga ito sa daan habang bumabiyahe sa timog na direksyon patungo sa bayan ng Aritaw. Sakto namang paparating ang isang mabilis na motorsiklo patungo sa parehong direksyon nang walang kaminor-minor at diretsyong salpukin nito ang likurang bahagi ng truck. Dahil sa insidente, pumailalim ang motorsiklo sa likurang bahagi ng truck dahil pang magtamo na malubhang sugat sa katawan at ulo ang driver at ang backrider nito na agad isinugod sa Nueva Vizcaya Provincial Hospital. Subalit idineklarang dead on arrival ng umasikasong manggagamot ang driver ng motorsiklo. Naharap ngayon ang driver ng truck sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, physical injuries, and damage to properties na nasa custodial facility na ng Bambang PNP Station. Mula sa 104.5 radyo natin Bayombong, lalawigan ng Nueva Vizcaya, ako si Adelio Cesar Seba. Kasama niyo sa pagbabalita at serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Adelius. Oras muna sa buong kapuluan. Maganda umaga, Pilipinas! Aba, 444, 44, makalipas ang alas 4. Pilipinas! Quarantay na makalipas ang alas 4 ng umaga. Baka kayo wala pang pangregalo ha. Huwag niyong kalimutan. Nandyan po ang Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. Ulitin natin ang 0919-095-5935. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magdiniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulong po ni Dr. Helen Tan. Ito pong mga magsasaka ho ng niyog. Umaasa dati sa kompra, ngayon mga MSMEs na. Pero na ho silang binibentang iba't ibang variants po ng Tangerine Chocolate. Kaya tangkilikin po natin ang gawang atin. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kanyang kapwa Pilipino? Palakasin po natin ang loob ng ating mga magsasaka. Suportahan po natin ang kanilang mga inisyatiba. Bilhin po natin ang kanilang mga produkto. Ayan, Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. At dun ho sa mga suki natin abroad, pwede naman kayong mag-check sa tangerinechocolate.ph. 500 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 3.4 million pesos na kumpiska sa Panamao, Sulu. May arestado rin pong sospek. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Jun. Sumainyo din ang kapayapaan ko yung Angel. 500 gramong shabu na may halagang 3.4 million pesos ang nakumpiska ng Joint Elements led by PDEA Sulu sa inilunsad na bypass operation sa Panamao, Sulu. Naaresto ang isang suspect na hindi pinangalanan at tinaguri ang high-valued individual na matagal umanong subject ng intelligence operation bago isinagawa ang bypass operation. Sa report mula sa Police Regional Office Bar, nakumpiska mula sa suspect ang isang heat-sealed transparent plastic bag na naglalaman ng white crystalline substance
substance na pinaniniwala ang methamphetamine hydrochloride o itong shabu na tumitimbang ng 500 grams at may national average na 3.4 million pesos. Ang inventory and marking sa lugar ng bypass operation at ang pag-aresto sa suspect ay na-witness umano ng barangay council at media representatives, habang ang suspect at ang nasamsam na bulto ng shabu ay hawak ng PDEA Sulu. Ang PROBAR, under the leadership of Police Brigadier General Alan Nobleza, ay nagpapatuloy sa pagiging agresibo sa paglulunsad ng mga anti-illegal drug operations targeting high-value individuals and locals na involved sa pagninegosyo ng shabu. Pinapurihan naman ni Nobleza ang mga units involved kasama na ang mga sibilyan sa panibagong tagumpay na ito ng kampanya laban sa droga sa Barm Region. Mula sa kaununahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June de Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, John Sokran. Bilang ng mga lumabag naman sa election campaign sa Bicol, pumalo ng 75. Diyos marahing aga sa ating mga kababayan dyan po sa Bicol. Detalye na balita mula kay Ray Baton Jr. Ray. Umabot na sa 75 ang bilang ng mga nahuhuli o violators sa election gun ban sa Bicol Region. Ayon sa PNP Bicol, sa nasabing bilang, 71 iba't ibang klase ng baril ang nakumpiska sa peryodo mula Agosto 30 hanggang Nobyembre 29, 2023. Sa mga bilang, 36 na baril ay mula sa Masbate, 14 sa Camarines Sur, 7 sa Albay, 6 sa Camarines Norte, 3 sa Catanduanes at 1 sa Sorsogon. 23 deadly weapons at 643 ammunitions ang nakumpiska sa iba't ibang operasyon, kasama na ang checkpoints at iba pang kaparehong mga operasyon sa riyon, na nagresulta sa 74 na kaso ang naisampa sa korte, kung saan maharap ang mga sospek sa pagkakakulong mula 1 hanggang 6 na taon na walang probation at posibleng ma-disqualify sa paghawak ng public office at hindi na makakapagboto. Mula sa kauna-unang radyo sa Pilipinas, DZRH, ito si Ray Baton Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Mabalos Ray, maraming salamat. At 4:51 ang oras sa buong kapuluan. Doon ho sa mga kababayan natin dyan sa Central Luzon na patuloy po naghahanap po ng magandang pangregalo sa kanilang mahal sa buhay. Aba, ito ho naman, isaalang-alang ho natin. Ito pong inalo ko sa atin ng Westchester Realty. Ito pong proyekto nila dyan sa Sibera Mabalacan, Sibera Baclor at Samira. 20,000 pesos all-in down payment. Lipat bahay ho kayo agad after 1 week pagkatapos po ng take-out ng Pag-ibig housing loan. Kaya ano pang iniintay ho ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon sariling bahay sa presyong abot kaya. Abay, mantakin ho ninyo yung bonus ho ninyo. Huwag ninyong masayang. Huwag ninyong sayangin. 20,000 pesos ho. Pwede ka na maglipat bahay agad. Plus a chance to win bonggang premyo, mga prizes para po sa parapon nila na may kasamang brand new car kung ngayon ho kayo bibili. Kaya bago ng bahay mo, bago pang chikot mo sa pagpasok ng 2024. Maganda umaga, Pilipinas! Samantala, isa pang ulat na Pilipinas, matibay ang demokrasya kaya't hindi na kinakailangan pa ang ICC. Ayon naman ito kay Senator Bongo. Detalye na balita mula kay Raymond Edpa sa RS28. Raymond. Todo depensa si Senador Christopher Bongo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kasunod ng mga resolution na inihain sa Kamara de Representantes at Senado pabor sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Go, malinaw ang ginawang withdrawal ni dating Pangulong Duterte mula sa ICC at ganoon din ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi nito papapasukin ang ICC dahil sa usapin ng jurisdiction. Naniniwala ang senador sa naging paliwanag ni dating Chief Justice at ngayon na Executive Secretary Lucas Bersamin na matibay ang demokrasya sa Pilipinas at ang mga bansang iniimbestigahan ng ICC ay mga bansang pinamumunuan ng mga diktador. Sabi ni Go, nirerespeto nito ang mga resolution sa Kamara de Representantes, ngunit nakadepende pa rin ito sa desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Narito si Senador Bongo. Meron tayong demokrasya. Yung atin dito sa Pilipinas, democratically elected president. Ibig sabihin, umiiral po ang demokrasya dito sa atin. Kadalasan po yung mga iniimbestigahan ng ICC, yun po yung mga lawless countries o may mga krimen na nangyayari, may mga dictator.
wala naman pong diktador dito sa ating bansa. Pilipino na po ang humusga. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Raymond. Samantala, para ho doon sa mga ngayon pa lamang ho gumising, para bang hirap gumising, Kasama natin ngayon ay isa pong eksperto sa internal medicine for adults, si Dr. Mabel Carion. Ang pinangako ko sa inyo, pag-uusapan natin ngayon, may kinalaman ho sa bangungot, saka yung sleep paralysis. Naranasan nyo yun, di ba? Yung bang gising ka, pero feeling mo hindi ka magising, di ba? Tapos kung ano-ano yung naiisip mo, nakikita mo sa paligid, may mga momo, ayan. Anong kaibahan yan sa bangungot? Alamin ho natin sa eksperto, Para gumandang yung gising, kasama na natin si Dr. Mabel Carion. Magandang umaga po sa inyo, Doc Mabel. Kumusta na po kayo? Good morning po, Kong. Ayan. Okay naman po. Kayo po. Siyempre, maganda lagi ang gising. Anyway, kayo ho, halatang maganda rin ho ang gising. Doc, bago tayo tumalakay doon sa iba pang mga benefits po ng Ultamayo, marami kasing nagtatanong, ano ba kaibahan ng bangungot at saka yung sleep paralysis? Kasi marami sa atin, di ba, in a way, nakaranas ako. Nung bata ho ako, nakakaranas ho ng ganitong, hindi bata, parang naman ako ngayon. Bakit ba ako nadudulas? Batang-bata. Dok, anong kaibahan nun? Oo. Yung sleep paralysis, by definition, so parang nawawalan tayo ng control. Yung parang hindi mo magalaw yung katawan mo during sleep. Nangyayari yun usually pag nandun tayo sa REM, yung sa stage 4 ng pagtulog. Okay. Nagkakaroon ng sleep paralysis, pero hindi nga siya common. So ayon sa studies, 20% lang ng mga sleepers, yan, yung mga tao na natutulog nagkakaroon ng sleep paralysis. So hindi mo magalaw yung katawan mo. Yun yung nangyayari, yung parang tulog ka tapos hindi mo siya magalaw. Gusto mong gumising pero hindi mo maigalaw. So nangyayari talaga yon. Pero yung sinasabi niyo pong bangungot, with the 20% na nagkakaroon ng sleep paralysis, 75% of them have this kind of parang sleep hallucinations or bangungot. So as iibahin din natin, yung bangungot pala, ayon sa mga other sleep experts, yun pala yung mga hindi na nagigising, yun yung term. Di ba, na bangungot. Tapos yung bad dream, yun yung nightmare. Iba yung panaginip. So kung ka naman, parang bad dream lang yun. Hindi naman, not necessarily bangungot. Pero ano nagtitrigger niyan, Doc? Bakit nagkakaroon ho ng ganun? Ba't nakakaranas yung 20% ng tao ng sleep paralysis that leads to bangungot? Yes. Unang-una po sa lahat, stress related. Pinakamaraming tawag dito, yung bilang na nagkakaroon ng sleep paralysis, stress, puyat, kulang sa tulog. Actually, sabi nga, kung merong medical causes, meron ding non-medical causes. Pwedeng idiopathic o kaya biglaan lang, wala namang cause. Ano yung merong mga Ano yung idiopathic? Idiopathic. Yung para pong walang cause, hindi natin alam, hindi na ma-explain ng walang scientific explanation, basta normal ka naman, healthy, pero meron kang sleep paralysis or yung nagkakaroon ka ng mga times na gano'n. Dok, so walang other medical condition. Sabi nila pagka sumobra daw ng kain mo. Ayan po yung hindi po yan sleep yun yung parang superstitions or yung mga folklore ng Filipinos. Actually sa ibang bansa may ganun din. Yung pag napadami ka ng kain, huwag ka agad matutulog kasi hindi ka matutunawan, baka bangungutin. Di ba po? So walang kinalaman yung yung endocrine mo, yung endocrine gland mo. Actually po ang may doon yung usually, yung iba po kasi nababangungot na autopsy. Di ba po yung parang kung kukuha po tayo ng ebidensya kung bakit bakit biglang nabangungot, namatay, ganyan. Usually po pancreatitis, yun po. Kung naalala, yung lapay. So pancreas. Kasi ang nangyayari po, di ba wag kakain ng madami, baka hindi matunawan, tapos gabi na. Usually yun yung sinasabi ng matatanda
Kasi pwede pong mamaga yung lapay. Tapos yun po yung mag-cause ng acute hemorrhagic pancreatitis. Yun po yung pwedeng mag-cause ng death. Kaya yung iba nababangungot, walang dahilan. Usually nga po daw, young, tapos common sa male. Ayan nga po. Tapos healthy, actually, walang ibang medical condition. Basta nabangungot. So, ibig nyo sa sabihin? autopsy, acute pancreatitis po yung nila findings. Ibig nyo sabihin, mas common sa mga lalaki? Yes po. At saka medyo bata-bata pa po. Wala? Ewan ko kung meron akong parang readings, yun po yung merong na-interview, parang nagbabasketball daw siya, syempre pagod na pagod. Tapos pag uwi sa bahay, kumain ng marami. Sa pagod yung pagkakain na tulog. Ayun, nakaramdam daw siya ng sleep paralysis. At saka yung pakiramdam na parang may nakadagaan sa, di ba po yung hindi kayo makagising, hindi kayo makagalaw? O yun. Pero nagalaw daw niya yung mga fingers niya at saka yung toes niya. So nagising siya. So okay, wala naman daw naging problema. So ganun pala, pagka nakakaranas ka ng sleep paralysis, at saka, kasi kung minsan naririnig mo, nagkikwentuhan yun nasa paligid mo part pa rin ng dream mo yun, nananaginip ka lang. Opo, part po siya. Kasi parang yun po yung detailed na dream, yung nga po yung alam nyo yung nangyayari. Nananaginip ka, alam mo yung nangyayari. Tapos alam mo rin na hindi ka makagalaw. Parang aware ka, pero hindi ka pa totally gising. So pag ganun po, itatry nyo pong galawin yung fingers nyo. Kunyari, toes or yung fingers. Tapos, ayun, dapat magising. Yung parang may gigising po. Tapos wag pong lalabanan kasi lalo pong magpapanik. Yun po usually yung nangyayari. Lalo sumisikip yung dibdib. Tapos parang nagpupumiglas. Nagkakaroon tuloy ng anxiety. Dok, pero paano mo kukontrain? Sabi nyo, kailangan igalaw mo yung sarili mo. Yung daliri lang po muna. Wag yung parang nagpupumiglas. Yung, di ba po yung parang, yung sobrang kabado na akala niya hindi na siya makahinga. Unti-unti po. Yung parang muna, kamay muna, ganyan. Galawin yung toes. Yun po. Tapos relax lang po. Pag nagising na, wag muna bumalik sa tulog ulit para magising naman yung diwa. Kasi pwedeng bumalik yung sleep paralysis. Babalik siya. Opo, kunyari nagising kayo tapos tinulog niyo ulit. Hindi, mas maganda po, wag munang itulog ulit. Ako naranasan ko yan, Dok. May mga humahabol ho sa akin. Siguro mga 5, 6 na kagagandang mga babae, mga mistisahin, Dok. Tumatakbo, hinahabol ako sa beach, Kaya lang may dala silang mga itak. Kasi sinisingil ako. Hindi ko pa lang binayaran yung buko. Hindi, joke lang. Akala ko po ayaw niyo nang gumising tuloy kasi ang daming... Hindi ba? Bubugbugin ako pero hindi pala nagbayad. Hindi nagbayad Inuwansi ko daw yung buko nila. Anyway, Dok, pagka ganon, would you advise na pagka ganon yung mga nararanasan mo, i-defer mo na ngayon yung pagka... Ako naman kasi hindi ko na masyado problema. Hindi na ako nagdi-dinner Kuya Char. Hindi po. So, ano tama? Sabi kasi nila, para daw mas maging kampante din yung tulog mo, you should eat before 7. Yun? Yun ba yung logic noon? Para pagka natulog ka, nare-relax na rin yung system mo? Kumbaga po, well-digested na po yung food. Well-digested na. Hindi na mahirapan yung digestive organs niyo po na mag-process at saka mag-digest ng food. So, what is the best time? Before 7 nga? Before 6? Ganon? Ng gabi? Mga 7 po, mga ganon po. At least bigyan niyo po ng 5 hours before sleeping or 2 hours, 2 to 3 hours pala before sleeping. Before sleeping. Paano yung iba? Pagkatapos kumain, uminom pa ng kape. Pampatunaw nila. Di lalo silang hindi makakatulog. Po siya, hindi ba nakakagising yung kape? Paano marerelax ba yung Di ba lalo po siya pampagising? Ayan. Yung kape. So, paano maiiwasan ho yung sleep paralysis, Doc? Number 1, huwag ka kumain na marami. Ano pa? Opo, tama lang. Lalo na po before sleeping,
wag po masyadong kumain. Kung sobrang kailangan nyo ng matulog agad, wag talagang kumain ng madami. Pero po, ang pinakaano natin, to prevent po yung mga sleep paralysis or nightmares, pa rin, iwas po sa stress, bawasan ng stress, ayusin yung oras po ng tulog, at saka let's aim for quality sleep talaga. Kasi according to studies, sleep paralysis, yung mga nightmares, and yung mga bangungot, syempre, galing din po siya sa stress and nagiging yung contributory factor po lahat yung mga medical conditions, stress, yung hormonal imbalance, yan. Nakaka-apekto po siya doon sa sleep paralysis and yung mga nararanasan na hallucinations during sleep. Ayan, kaya dapat isasama, bago matulog, kasama ho sa inyong panalangin ay siyempre, humingi ng kapatawaran, humingi na ang paumanhin doon sa mga naatrasuhan ho ninyo at magdasal para ho sa magandang tulog. Ayan, pero sabi nga ng Diyos, nasa akin ang awa pero nasa inyong gawa, kaya uminom pa rin kayo ng ultabayo. Ayan. Ultabayo. Di ba? Mag-ultabayo pa rin sila. Mag-ultabayo for quality sleep and to boost your immune system. Oo. Siguro, Doc, balikan ko lang, bakit nakakatulong sa magandang tulog ang ultabayo? Because po yung pagiging immunomodulatory niya, meron siyang related siya dun sa hormones na nakaka-enhance ng sleep. So, ganun yung ultabayo. Yun yung function niya, no? At yes po. Again, sabi ko nga, ang postbiotic kaiba doon sa prebiotic at saka sa probiotic dahil yung probiotic mabuhay na yun, microorganism na mga tawag dito na pinapasok natin sa katawan. Bacteria. Ang ultabayo, dead bacteria. Pero helpful bacteria na nagtitrigger nga po ng pagpasok sa katawan, ina-activate yung ating immune system. Ayan, Ayan. Doc, thank you, Maraming salamat muli sa pagsama nyo sa amin ngayong umaga for letting us understand ang kaibahan ng sleep paralysis sa bangungot. Ayan, Okay, thank you, Doc. Maraming salamat. Si Dr. Mabel Carion po ay isang internal medicine doctor for adults. At para ho sa inyong mga katanungan, sa inyong mga concerns po, pwede ho kayong mag-text dito po sa text line po ng TXIS Health Ventures. 0917-711-6580. Diyan ho sila po pwede ho ninyong matanong doon ho sa inyong mga concerns pa. 0917-110-6580. Yan, para ho sa pagsagot sa inyo pong mga health concerns. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration at rekomendado ng mga doktor. Available na sa Mercury Drug Stores nationwide. Magandang umaga, Pilipinas! Samantala, mga anchors daw po ng SMNI o SMNI, hindi nga po accredited broadcasters. Report mula kay Manang Milky Rigonana, Richwell. Manang Milky. Hindi sa nailalim ng Sunshine Media Network International ang kanilang mga anchors sa Seminar on Responsible Broadcasting, pangunahing requirement para sa accreditation ng mga broadcast journalists. Ito ang inayag ni Atty. Rudolph Hularbal, Vice President for Legal and Regulatory Compliance ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas sa hearing ng House Committee on Legislative Franchises. Ayon kay Hularbal, nilabag ng SMNI ang regulasyon ng KBP para sumailalim ang lahat ng member networks sa Seminar on the Broadcast Code of the Philippines. Inilungsad ng komite ang hearing dahil sa umunoy pagpapakalat ng fake news at red tagging. Sa privilege speech ni House Deputy Majority Leader David Suarez, binanggit nito ang akusasyon ng mga SMNI anchors na sina Eric Celis at Lorraine Badoy na gumastos umano ng 1.8 billion pesos si House Speaker Martin Romualdez sa travel expenses. Mabilis naman itong sinagot ni House Secretary General Reginald Velasco. Base sa records ng Kamara, umaabot lamang sa 39.6 million pesos ang travel expenses at hindi 1.8 billion pesos. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rigonan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Pilyo itong isang kaibigan ko. Sabi niya sa akin, Angel, para wag kang magungutin, para wag kang makaranas ng sleep dialysis pagka natutulog ka. Bukod sa pag-ultabayo, huwag kang titingin muna sa salamin o magsusuklay bago matulog.
Bastos ka? Grabe ka mang api sa akin. Ka-Obet Padrino muna mula sa Pag-asa, kasama na natin. Ka-Obet, magandang umaga. Merry Christmas. Maligayang Pasko po, no? Maligayang unang araw sa buwan ng Disyembre at narito na nga lagay ng ating panahon. Sa ngayon, wala pa rin tayong minomonitor na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy pa rin ang pag-iral ng amihan na magdadalaho ng mahina sa katamtamang mga pag-ulan, partikular na sa Aurora, Isabela, Apayao, Batanes at kasama rin ang Cagayan, kasama Babuyan Islands. Habang sa nalabing bahagi ng Central Luzon, ng Cordillera at ng Cagayan Valley, kasama ang malaking bahagi ng Ilocos Region, ay makaranas pa rin ng mga isolated o pulong-pulong maihinang mga pag-ulan dulot pa rin ng amihan. Sa nalabing bahagi ng bansa, kasama na yung Kamaynilaan, Visayas, Southern Luzon at Mindanao, medyo mainit na panahon pa rin ang mararanasan natin sa pag-iral naman ng easterlies, habang mga localized thunderstorms na magdadalaho ng mga isolated rain showers and thunderstorms kadalasan sa tanghali, hapon hanggang sa gabi. Mga tumatagal ho ng mga hanggang 1 o 2 oras. Samantala naman, may nakataas pa rin tayong gale warning sa mga baybay ng Ilocos Norte, kasama din sa Batanes at Babuyan Islands. So delikado pa rin ho maglayag yung mga maliliit na sasakyang pandagat at maliliit na mga bangka sa bahaging iyon ng ating bansa dahil nga magiging mahalin yung karagatan dulot ng hanging amihan. Gano'ng kataas ka, Obet? Pinakamataas po nasa 4.5 meters. Ay, naku, taas ha? Mataas po talaga. Lalo na po pag kasi yung gale warning natin hanggang 15 kilometers mula ho sa coast yun. O delikado. Pupunta ka pa doon sa gitna ng dagat ho. Mas mataas. Yun. So, ang range ho natin dyan sa gale warning, 2.8 to 4.5 meters. So. Okay, sige. Samantala po ngayong buwan ng Disyembre, 1 o 2 bagyo inaasahan natin na maaaring mabuo papasok ng Philippine Air Responsibility. Kadalasan po yung track either mag-recurve or usually po Visayas or Mindanao yung dinadaanan dahil luya sa epekto ng high pressure area yung tutulak pa puntang south yung mga bagyo. Okay. Angel? Ka-Obet, maraming salamat ha. Thank you. Maraming salamat po. Si Obet Badrina mula sa DOST Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Kaya wag ho ninyong kalimutan sa lahat ho ng mga naghahanda para ho sa mga lakad ho nila ngayong araw nito. Medyo maulan ho at sa ilang bahagi ho ng Kapuluan ha. Magbaon ng pananggalang laban po sa ulan at magbaon din ho ng pananggalang laban sa mikrobyo. 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay sapropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households sa inyong mga emergency kit. Ganyan po ang bagsik ng family 70% ay sapropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improvement cologne na yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Kasama na natin si Chairman George Garcia ng Commission on Elections. Kahapon ho pumutok nga po, laman ho ng mga pahayagan yung kanilang naging ruling na ibaba na ang Smartmatic sa iba't ibang mga transaksyon ng COMELEC. Chairman, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Angel. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Number one, ang sabi ho ninyo, ito pong naging ruling ng korte ng COMELEC, hindi anchored totally dun ho sa mga petisyon against Smartmatic. Tama? Tama po, Sir Angel. Actually po, yung akusasyon kasi na sinasabi doon sa petisyon ay sinasabi nila na meron daw man in the middle, meron daw single IP, and therefore naman ubra ang eleksyon. Hindi po doon. Accurate po ang result ng eleksyon natin. At ito po napatunayan hindi lamang ng mga citizens arm natin, PPCRB ng PREL, kung hindi pati po ng ating random manual audit. Ang sinasabi po natin, ang gusto ng Commission on Elections ay mapreserba yung pong tinatawag nating integridad ng ating electoral process. Alam niyo po, madaming mga bagay-bagay na nakapaligid doon sa mismong kumpanya na kung saan sa ating palagay ay nag-create ng duda sa integridad ng ating electoral process o electoral system. Oo. Pero doon sa sa dissenting opinion ni Commissioner Perolino, ang sinasabi niya, parang naging whimsical ho yung ating naging ruling. Chairman. Well, actually po, di bahala na po yung mismong respondent o yung mismong na-disqualify natin kung yun ang magiging akusasyon o allegation po nila. Dahil siyempre yan naman ay makakarating
sa Korte Suprema. At kung yun po ay i-adapt nila, halimbawa yung mismo nakalagay sa dissenting opinion, so yun po naman ay handa ang mismong majority na i-defend yung ating pong posisyon. Sabi ko nga po, Sir Angel, hindi lang namin madidiscuss at matatalakay na malawakan ang mismong kadahilanan o yung mismong nakalagay doon sa dissenting opinion, sapagkat siyempre po, mahirap na mabigyan pa namin ng arma yung pong mismong respondent kung ano ang kanilang sasabihin sa ating kagalang-galang na Supreme Court. Pero ako po ay mapapatunayan natin yan at mapapanindigan natin. Yung lahat ng nakalagay po kung sa desisyon ng mayorya ay yan po ay nakalagay sa record at yan po yung katotohanan na meron kami nakaalaman. Pero yung sinasabi na ruling sa sa US Court, may ebidensya ba talaga or based on reports lang? Wala po tayong ruling. Hindi pa po ruling Sir Angel. Wala pa pong ruling ang korte sa abroad. Subalit meron pong akusasyon at the same time, ang commission po ay meron din mga ebidensya. Ibig sabihin po, yan naman during our hearing ay dapat na-discuss po nila, dapat ay natalakay nila. Kung hindi po yan na-discuss, hindi po kasalanan ng Commission on Election sapagkat yan po ay parte ng mga akusasyon o aligasyon mismo na naibato laban po doon sa kumpanya. Ang Law Department mismo nagsasabi daw, according to Smartmatic there's no reason para iban ang Smartmatic. So, para magkataliwas yung posisyon ng Law Department at ng Komisyon. Which is which? Ang una po ang Law Department namin ay hindi una po yan po ay recommendatory lamang sa amin. Hindi naman sila may final say. Kami pa rin ang may final say. Number one, nung pinagkomento po namin yung Law Department namin, yung pong comment nila ay nakabase sa sa unang petition. Alam niyo po kasi madami mga sumunod yung mga tinatawag na supplemental petition. At sabi ko nga po, Sir Angel, mahirap kasi discussin yung merito ng kaso. Sapagkat siyempre alam natin na later on pag pumunta yan sa Korte Suprema kung sakasakali, ayan po yung mga akusasyon at aligasyon nila. And huwag po kayo mag-alala, yan ay masasagot namin lahat. At yan po yung anticipated namin lahat, yung mga akusasyon at aligasyon na sinasabi po nilang yan. Okay. Pero yung sa kaso ni Andy Bird ni Andy Bautista, pending pa kaya walang dahilan na maging basihan. Alam niyo po, Sir Angel, ang in-exercise po ng COMELEC ay hindi lang naman yung quasi-judicial function. Yung po tinatawag na administrative function ng COMELEC. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Halimbawa po, Sir Angel, meron kayo nirereklamo na local COMELEC namin. Halimbawa, isang election officer namin. Nirereklamo niyo po yun. Question, kakailanganin po ba namin i-exercise yung mga strict observance yung tinatawag na due process? Hindi po ba pwede namin ilipat yan anytime? Discretion po kasi yan ng mismong commission. In fact, discretion ng chairman na maglipat ng COMELEC, ng local COMELEC namin, may dahilan man o wala. Yan po ay parte ng aming administrative function. Ibig sabihin, ang COMELEC, isang constitutional body na otorisado at binigyan ng kapangyarihan ng saligang batas to enforce and administer election laws. Ibig sabihin, pwede kaming magsabi at makapamili sino papapasukin namin sa bahay at hindi papapasukin sa aming bahay. Okay. Ang importante, Sir Angel, hindi pa naman po sila, wala po naman pong procurement pa na nangyayari sapagkat sila po ay hindi pa naman nagpa-participate. So, ibig sabihin, mayroon lang kaming discretion kung sino ang aming papayagan at sino hindi namin papayagan. At yun po ay maaaring maging ground nila ng kanilang kaso sa Korte Suprema. Basta po importante sa amin, ang pinakamataas na konsiderasyon ay yung mismong integridad ng electoral process. Alam niyo po kasi pag nagkaroon ng duda kahit napakaliit lang sa proseso ng halalan, napakahirap po yan sapagkat demokrasya natin ang nakataya. Hindi naman ito makaka-apekto sa transparency ng mangyayaring susunod na bidding process? Ay, hindi po. In fact po, wala rin po effect, Sir Angel, lalo na sa timetable po natin. December 12 po ang deadline ng pagsasabit ng tinatawag na bidding documents ng lahat na magpa-participate sa ating procurement ng ating bagong mga makina. And therefore, yan po hindi po mauudlot, yan po tuloy na tuloy at wala pong effect po yan sa atin at wala pong delay na makopos po yung aming pong ginawang desisyon. Saan manggagaling ho yung mga bagong makina? US pa rin? Hindi po. Hindi natin alam kung sino po yung mga magiging supplier at sino po yung magiging at mananalo dyan sa procurement na yan. So yan po siyempre dadaan sa proseso ng tinatawag na procurement. December 12 po ang simula ng pagsasubmit at the same time ay sa December 12 din po yung pagbubukas
ng mismong mga in-offer nila o yung mga bid documents na tinatawag. Okay. At least para magkaliwanagan. Pero open ho ito sa lahat ng mga usually ba yung mga kasi akala natin ang mga tried and tested na mga BCM yung galing lang sa Amerika. Meron din ba sa ibang lugar? Ay, madami po. Open po ito, Sir Angel. Sabi nga natin, mas maganda kung merong local na supplier na mag-participate at maganda meron din mga international supplier upang makapamili po ang COMELEC. Hindi niyo po napapansin, Sir Angel. Ngayon po, at least ang sambayanan, katulad po ninyo na nasa media, nagiging interesado na tayo ngayon sobra sa ginagawang procurement ng COMELEC. Yung mga nakakaraan po di ba? Nalalaman na lang ng bayan na ito na pala, sila na pala ang supplier. Ngayon po, kita niyo po, iniimbita namin na sana mag-participate, sana i-observe natin sapagkat talagang ila-livestream po namin yung procurement na yan. Open po yan, transparent, kasi yan po ang dapat at yan ang commitment ng COMELEC sa ating mga mamamayan. Gusto daw sumali ng grupo ni na dating Commissioner Rio, kaya lang hindi daw sila papasa doon talaga sa panuntunan ng procurement law natin na yung may history ng malaking transaction. Oo. Meron tinatawag na single largest contract. Completed contract. Alam niyo po, Sir Angel, yan po kasi ay provision ng mismong patakaran ng procurement. Kami po mismo ay sumulat sa GPPB na kung pwede naman, huwag naman 50%, baka pwede babaan. Ako po yung naka-4 na sulat dyan. At pagkatapos po, sinabi nila pwede naman. So, nakipag-negotiation po kami. Nakipag-negotiation po kami. Pero siyempre, sabi po nila, subject sa approval po nila. Ang problem po, Sir Angel, habang nag-negotiate po kami, tinanong po namin sila kung mga gano'n ba katagal ang proseso ng pag-approve. Sinabi po sa amin ay 6 na buwan. Sir Angel, we cannot afford 6 months. Sapagkat kinakailangan po by January na i-award na namin yung kontrata sapagkat i-customize pa po ang mga makina. Tayo po ay magagawa ng 128,000 machines. Siyempre po, yung paggagawa po ng makina, 6 months po yun, Sir Angel, meron pa mga international certification, meron pa mga source code review, at iba't ibang class. January na po yung schedule namin. January ng 2024? Opo, kinakailangan ma-award na po natin yan. Hindi po magagawa ang makina po pwede. Kaya po, kung mapapansin nyo, lagi po may 1 taon na preparasyon para sa national and local election. At yun po ay ginawa natin na sulat at early as July nitong taon na ito. At yun nga, nakailang beses, 4 na beses tayo nagsulat at the same time nakipag-ugnayan, nakipag-usap. Kaya lamang po yun nga, sabi po ay mga 6 na buwan ang ating tatagal upang ma-approve ang aming pong request. Yun. At ganun pala kabilis yun. For transparency, Chairman, may mga nagte-text sa akin din dito. Nagpunta daw hukay ng Korea. Lagi na, ako naman, pumunta doon ng Korea Opo, tama po kayo dahil tayo po ay bumisita doon sa training po ng ating mga konsul at saka kasama rin po yung mga ambassadors natin. Okay. Bakit kailangan ba't i-meet yung mga konsul? Ay, meron po kaming training ng lahat ng mga konsul. Nangyari lang sa Korea. Opo, meron po kaming training noon sapagkat yung po Asia Pacific yung po ginawa sa South Korea at at the same time po yung pumunta kami doon yung po yung training ng aming mga DFA officials para diyan sa registration ng overseas Filipino. Pero yun, all over Asia or over the Philippines yung ating mga konsul namin? Asia Pacific. Okay, yun. For transparency, pero meron ho bang may mga supplier ng BCM from Korea? Ang alam ko po meron din. Sa US, meron din po sa Spain. Yan po mga yan, ini-expect natin na magpa-participate hopefully sana dito sa darating na procurement natin. Taiwan, meron din? Ay, diyan po yata yung mismong kumpanya. Diyan po yung ginagawa. Meron din po sa Taiwan. Meron din po sa... So, actually po madami. Nung pong nagpa-demo po tayo para sa ating pong internet voting, ay mga 11 po yung nag-participate sa atin. So, sana po, yung mga 11 yan, kahit na medyo mas konti sa 11, sana po mag-participate sa ating pong procurement. Pero ilan? 10 days, 10 days na lang yung pagsasubmit ng bid? Yes po, December 12 po ang deadline ng pagpa-file po ng bid documents para po sa ating procurement sa ating pong mga makina. So, ang dapat, kung gusto pa rin sumali ng Smartmatic, they elevate the issue to Supreme Court?
Well, Ganun ba yun? nasa sa kanila po yung remedyo sapagkat siyempre po yan naman yung discretion po nila kung saan sila at kung ano ang kanilang remedy na i-avail dito sa naging decision po ng COMELEC. Pero of course, pwede pong pumunta sa Korte Suprema. Pero sa inyo, hindi na sila mag-AMR siguro. Mutin academic na, no? Kasi majority na yung nag-rule, di ba? Mahirap pong sabihin, Sir Angel, kung ba? baka po kasi depende po, ayaw natin i-preempt yung aksyon na magagawa po nila. Problema nila yun. Chairman, maraming salamat ha. Thank you. Thank you for joining us. Marami pa sana akong tanong. Kaya senyas dito. Marami ka ng komersyal. Maraming salamat. Chairman, ingat po. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat po. Si Chairman George Garcia ng Commission on Elections. Maganda umaga, Pilipinas! 24 makalipas ang alas 5. Champion. Hiwagang tunog, nagbabalik ang mahiwagang tunog. Eto na. Parang lilitsuning baboy. Hindi. Device yan, device. Hindi yan lilitsuning baboy. Device. Hindi, wala pa akong clue. Para ko sa balik na libo ho ang ating mahiwagang tunog. Sundin ang tamang format ng pagdetext sa empty space name / contact number / at ang inyong sagot. Ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. 5:28 ang oras sa buong Kapuluan. Champion, gawang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat. Ang balitang ito ay hatid sa 32 na makalipas ang alas 5 ay si Gladys Reyes na guilty daw sa eksena ng upcoming film na Unspoken Letters. Bakit? Morley Alinio sa detalye. Morley? Gising na ang showbiz. Good morning, Kuya Angel. Unspoken Letters. Ito ay ang bagong pelikula na naglunsad sa bagong aktres na si Jessie Busran. At sa nasabing pelikula ay kasama si Gladys Reyes na gumanap naman bilang nakatatandang kapatid. At sa eksena, buong puwersang sinampal ni Gladys si Pipay sa katauhan nitong si Jessie Busran. May kapatid si Gladys Reyes na autism. Alam nating lahat yan. Open book yan. Ito ay sa tunay na buhay. Kaya sobrang na-guilty daw itong si Gladys sa kanyang ginawang pananampal. Kahit sabihin pang eksena lang iyon sa pelikulang Unspoken Letters. Simang tolerance ako kay TJ. Kahit na anong kulit, kahit na anong minsan, syempre natutulak din kaming ganyan. Pag kami times na hindi maganda yung mood niya. Pero kahit ano hindi ko ma-attend kasi na patulan. Kasi syempre mas tayo naman yung nakakaintindi, di ba? Dapat tayo mag-adjust. Kaya nga, kung mapapansin mo yung eksena sinampal ko. Tapos biglang parang na-guilty ako di ba? Sa totoo lang, naging emotional ako doon sa eksena na yun. Kasi totoo na talaga yung naramdaman ko na. Di ba? Parang ang nakita ko sa kanya nung ginagawa namin si PJ. Yan ang pahayag nitong si Gladys Reyes na naawa daw siya dito sa baguhang aktres na si Jessie Busran na gumaganap naman bilang autism na kapatid. Dahil si PJ daw ay kanyang kapatid na autism na sobrang mahal na mahal niya. Yan ang ating DZRH Showbiz Hatis News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. Pero alam ho ninyo, maraming mga autistic, yung high functional. Magagaling, Kaya dapat lang kailangan natin palawigin ang ating pangunawa sa kanila. 34 na makalipas ang alas 5. Upang maprotektahan ang publiko laban sa mga peking gamot, lumahok ang Bureau of Customs sa National Consciousness Week Against Counterfeit Medicine 2023 sa BBR Hotel Alabang, Muntinlupa. Nagsama-sama ang mga lider ng iba't ibang ahensya sa Pilipinas at na ibang bansa, pharmaceutical industry at mga asosasyon upang mapalakas ang sistema at proseso para mapalakas ang paglaban sa mga pengking gamot. Kabilang sa dumalo, sina World Health Organization Representative to the Philippines Dr. Rui Pano de Sousa, Food and Drug Administration Director General Samuel Sacate, House Chairperson Committee on Health Chair Seriaco Gato Jr. at Customs Intelligence and Investigation Service Director Bern Enciso. Na siyang kumatawan kay Customs Commissioner Benvenido Rubio. Para kay Commissioner Rubio, sinabi ni Director Enciso, patuloy ang ginagawang pagbabantay ng BOC sa mga pantalan para malabanan ang mga peking gamot.
Binigyan din naman ni Enciso na sa pamamagitan ng pagtutulungan ay napapanatili ang integridad ng healthcare system at napapangalaga ng kalusugan ng publiko. Nananawagan din ang BOC sa publiko na bumili lamang ng gamot sa mga kilalang drugstore upang matiyak na ligtas at epektibong inumin ito. Samantala, dumating na kagabi ang 10 batch naman ng mga overseas Filipino worker na inilikas mula sa Israel. Dakong alas 6 ng gabi lumapag sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 ang mahigit sa 30 mga manggagawang Pinoy na binubuo ng mga caregivers, mga hotel staff workers, lula ng Philippine Airlines Flight PR731. Ayon sa official Facebook page ng Department of Migrant Workers, 36 na OFW, dito po ay 32 ang mga caregiver, 4 naman ang napauwing hotel worker. Agad na inalalayan ng DMW o at ng DSWD ang mga nakabalik na mga OFW. Binigyan ng immediate assistance sa kanilang pagdating pa lamang sa NAIA. Maganda umaga, Pilipinas! Kaya po ng sinasabi ho ng Bureau of Customs, kinakailangan bumili lamang ho tayo ng mga produktong rekomendado ng Food and Drug Administration. Para pong Ultabayo. Ang Ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration kaya ito po ay rekomendado ng mga doktor. Kaya doon ho sa mga naghahangad na magkaroon ng magandang gising, magandang tulog, mag-Ultabayo. Ayan, ang sabi ho ni ng mga dalabasan ni na Dr. Mabel, mga 2 hours bago ho matulog ka mag-take ng Ultabayo para magkaroon ka ng magandang tulog, magandang gising. Ayan, para malabanan ho natin ang puyat, stress at sleep deficiency na siyang nagiging sanhi naman ng mga sakit na hypertension, diabetes, stroke, obesity, poor sexual performance at depression. Ayan, kinakailangan mag-Ultabayo araw-araw. Ayan, mahalagang may partner ho tayo para mapanatiling malakas ang ating katawan. Ang Ultabayo ang kauna-unahang postbiotic food supplement sa Pilipinas at rekomendado nga po ng mga doktor. Ngayon kung may mga tanong pa ho kayo, pwede kayong tumawag o mag-text sa 0917-110-6580 para masagot po ng mga nakastambay na nating mga health experts. Ano? Ang Ultabayo ay available sa lahat ng branches ng Mercury Drugstore. Samantala, asa na ba yung nahanap ko kanina pa yung ayun, alam ho ninyo, pasok ho ang Pilipinas sa kauna-unahang Spaceport America Cup 2024. Yan, binida natin ito kahapon. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakapasok po ang team ng Pilipinas sa Spaceport America Cup 2024. Kasama na ho natin ang Dean ng College of Aerospace Engineering ng Ateneo de Davao University na siyang mangunguna po sa delegasyon ng Pilipinas para po sa pagtungo sa New Mexico, USA. June 17 to 2022 June 17 to 22 sa papasok na taon. Si Dr. Romar Sese. Dr. Romar, magandang umaga. Thank you for joining us. Congratulations. Magandang umaga, Sir Angel, at sa lahat ng inyong tagapakinig. Ilan lahat? Ilan yung sasama sa team? Ang kabuuan kasi ng team ng Ateneo de Davao University na sumali is around 30 students ng aerospace engineering. Okay. Now, ang tinitingnan pa namin ngayon is yung final team na sino ba yung pupunta talaga sa Amerika. But the team itself is composed of 30 students na sila yung bumubuo ng rocket na ilalaban natin sa Spaceport America Cup next year. Ilang taon na itong Spaceport America Cup? Ang Spaceport America Cup kasi medyo matagal-tagal na siya na competition, pero it's an annual competition and it's the world's largest intercollegiate rocket engineering competition. So, iba't ibang universidad sa buong mundo ang naglalaban-laban, yung mga galing sa Amerika, sa Europe, Australia, and even here sa Asia, na nagko-compete sa iba't ibang category. So, yung category na lalabanan natin sa unang pagkakataon is yung 10K COTS na tinatawag natin. Ito yung magdadala kami ng isang payload na mga around 4 kilograms to an altitude of about 10,000 feet. So, yun yung challenge talaga. Although meron pang ibang category na mas mataas, pero sinimulan natin ngayon dito dahil nga ito yung unang pagkakataon na lalaban ang Pilipinas sa Spaceport America Cup. Dito muna tayo sa 10K COTS na category.
Doc, siyempre, sasabihin natin, talagang kayang-kaya ng Pilipinas. Anong chances nating manalo? Yun ang tinatrabaho natin ngayon kasi nga alam naman natin na pag tinawag na sinabi natin na rocket development or rocket engineering, medyo challenging talaga. So, sa Ateneo de Davao kasi since last year, nagsimula na kami mag-develop ng rocket system namin. Nag-start sa Apo Rocket and this is the second year of development namin. So marami na kaming naging learnings at experiences when it comes to rocket development. So ang goal talaga is madala natin itong payload sa 10,000 feet na altitude. So that's almost more than 3 kilometers na altitude yung taas ng natin na dadala ng payload natin o yung cargo na dadalhin. Anong fuel usually ginagamit pagka ganitong klase ho ng competition? Okay. Sa Spaceport America Cup kasi, iba't ibang, may 3 types of fuel na pwedeng gamitin. Yung solid propellant, or liquid propellant, o yung tinatawag natin na hybrid propellant. So tayo, ang ginagamit natin or gagamitin natin is solid propellant lang. Kasi yun yung, kumbaga parang, yun yung pinaka-reliable so far na nakita namin. So part ito ng development na ginagawa natin na maging maayos yung process and yung production ng yung propellant. Okay. Yung 30 na ito, ano to, mga graduating students? Yung team kasi bago kami nag-join is sinelect muna namin po. Hindi lang sa mga it spans from first year to fourth year na students ng aerospace engineering kasi medyo naging sinala talaga namin sino-sino sa mga estudyante yun talagang kaya at dedicated na mag-join dito. And so nabuo namin yung team mga around September and even the application process kasi ng sa Spaceport America Cup medyo madugo na siya, hindi lang siya yung parang magsasubmit ka lang ng form kasi kailangan kasama na dito lahat ng technical specifications ng rocket, simulations, kung paano magiging yung launch, yung operation, at iba't iba pa. So tinitingnan din yung history ng ng isang university na kaya ba nila or may previous experience na rin na ba sila sa tinatawag natin high-powered rocketry. So yun, ginawa ng mga students namin from mga first year to fourth year students in almost 2 weeks lang. Halos 2 weeks lang na talagang masigasig ang mga estudyante. Okay. Kaya magagaling ang mga estudyante na sumali dito. Doc, who will spend for the students dito sa delegasyon ho ninyo? So dito, of course, may support that will be coming from the university, but also one of the things na ginagawa namin is naghahanap rin kami ng mga sponsorship kasi medyo alam naman natin na hindi ganun kadali ang lalo na kung maraming estudyante. So we're actually right now is talking to some potential sponsors na gustong maging part nitong history na to kasi first time nasasali ang Pilipinas sa competition na to. Okay, tsaka kung very supportive tayo sa mga sports development, sa iba't ibang mga kompetisyon, dito siguro mas dapat natin suportahan because this is the way of the future. Di ba? Ang space program, ang direksyon ng buong mundo. Di ba? Oo. Sa paano kayo, kung gustong magbigay ho ng tulong, how will they reach you out? Through Ateneo de Davao? Yes, so either pwede kung sa mga potential sa gustong tumulong at sumuporta sa amin sa endeavor na to ng hindi lang naman sa amin to kundi para sa Pilipinas na rin to, para sa bayan na rin to kasi his history in the making ito. Makipag-ugnayan na lang kayo sa namin sa Team Other sa akin or sa ADU Rocketry Team. So may email address kami na rocket3@adu.edu.ph. Pag-ulit, anong hahanapin namin? Rocket3? rocket3@adu.edu.ph. Ano yung 3? Letter o yung figure o yung figure o letter? Rocket3. ROC? ROCKETRY at addu.edu.ph. Rocket3. ROC KET tapos double T o isang T lang?
Double D, ADDU. Hindi. Yung rocketry. Yung rocketry, isa lang. Rocketry. Isa lang. Okay. Rocketry. Okay. Rocketry at ADDU. .edu.ph. Ayan. Okay, yun ho hanapin ho ninyo para ho doon sa mga gustong mag-check on this and kung paano ho kayo makakasuporta. Meron din kaming Facebook page na Adu Rocketry Facebook page. So makikita niyo rin kami sa Facebook. So makikita niyo doon yung mga iba't ibang developments na ginagawa namin tulad ng mga static firing, mga test launches na ginagawa namin. In fact, we'll have a test launch ngayong upcoming December 11. Bigyan mo nga ako ng video, Doc Romar, para maipapakita din natin dito, ma-update natin ating mga kababayan na meron hong ganitong programa sa Pilipinas, hindi yung kwento-kwentong kutsero na in the future magkakaroon tayo ng Pilipino astronaut. Ito ho, reality na ho ito. Ginagawa na ng grupo nila Doc Romar, Doc, padala nyo kami para ma-update natin ating mga kababayan. Thank you, Doc Romar. Yes. Maraming salamat. Salamat. Suportahan ho natin itong grupo ho ni Dr. Omar Sese, ang Dean ng College of Aerospace Engineering dyan po sa Ateneo de Davao University. Alam ho ninyo, meron pong isang napakagandang site ho dyan sa Mindanao. Kaya ganun ho din kapassionate yung si Dr. Omar. Kabisado nila yung lugar na po pwede ho nating i-alok sa mga nagde-develop po ng mga space program. Yung pong lugar na yan, napakalapit po sa equator. Di ba? At dahil napakalapit po sa equator, pagka nag-develop po tayo ng launch pad dyan, mas malaki ang payload na kayang dalhin sa kalawakan at mas makakatipid ka sa fuel. Di ba? So, siguro, ang Philippine Space Agency, tingnan ho itong potential na ito. Napakalaking bagay po niyan sa kinabukasan ng space program ng Pilipinas. Maganda umaga, Pilipinas! 47 makalipas ang 5:00. Ito na yung inaabangan ng mga suki natin. Yung daw kwento tungkol kay Catherine Bernardo at kay Daniel Padilla. Suspended daw po ang klase ngayon ng mga chismosa. No classes today ang mga marites. Ito na. Anong latest dyan, Gorgie Rula? Gorgie. Mukhang matagal-tagal pa itong pag-uusapan ng isyong hiwalayan ng pinakasikat na love team na Kathniel na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Marami nang naglalabas sa mga espekulasyon kung ano talaga ang tunay na dahilan ng hiwalayan. Ang unang itinuturong dahilan ay itong si Andrea Brillantes na nalilink pa kay Daniel noon pa, pero ayon sa aming pagtatanong, matagal na itong isyo ng dalawa. Sa totoo lang, wala pang pandemic ay nachismis na ang dalawa at pinagdududahan na ang closeness nila, pero ngayon lang pinag-usapan ng husto dahil nga sa naririnig na hiwalayan ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Pero ayon sa ilang reliable source, pera ang dahilan ng hiwalayan. Hindi lang idinetalye kung ano talagang nangyari, pero may kinalaman daw ito sa mga ininvest nilang negosyo. Maaring nakadagdag din ang isyo kay Andrea Brillantes, kaya siya tuloy ang kinukuyog ng bashing at kung ano-ano pang pang-aalipusta ang inabot ng aktres. Ang sabi pa nga ni Catherine, hindi na siya magsasalita or magpapa-interview pa at tama na ang nilabas na statement. Kaya pawang mga haka-haka pa lamang ang maririnig kung bakit ba talaga sila naghiwalay. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Morley. Sabi kasi nung iba, dahil daw sa malaking hinaharap pa ni Andrea. Hindi, ibig sabihin, mas maganda yung future. Ikaw talaga, Greg, kung ano nang iniisip mo huwag kayo ganun. Masama yan. Magandang hinaharap. Magandang hinaharap. Mas magandang future. Ayan, huwag kayo ganun. Alam ba ninyo, ito, nung Middle Ages, yun daw pong mga talkative na mga kababaihan, pinaparusahan. Makinig kayo mabuti sa mga marites, pinaparusahan, pinipwersa silang magsuot ng metal cages. RCP, pakita mo para masindak yung mga nagpapakalat ng mga intriga. Pinipersa silang magsuot ng metal cages sa kanilang ulo dahil para mabawasan daw po ang mga marites. Pakita natin para makita nila ano yung paano pinaparusahan ng mga talkative, ang mga nagpapakalat ng mga kung ano-anong intriga. Andiyan na? Ito, sige, sandali. Hindi ko pa na-forward. Ayan, na-forward ko na.
Okay, para para makita ho ng mga nagpapakalat ho ng mga intriga. Ala. Ay, susme. Ito na lang muna, sige. Para ho sa mga ito hindi ho intriga. Hindi ho ito marites para ho doon sa mga nagpapahabol, gusto pang magpahabol ng magandang pamasko, nandiyan pa rin yung Tangerine Chocolate 0919-095-5935. Diyan po available ang Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog diyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, ito pong mga magnaniyog na nating umaasa po sa Kopra, ngayon po ay mga MSMEs na. Kaya ano pang hinihintay po ninyo? Makipag-ugnayan po sa kanila para ho tayo makapagbigay ho ng magandang pangregalo, makatulong pa sa mga magsasaka. Tawag na po sa 0919-095-5935 o dili kayo sa tangerinchocolate.ph. Diyan po na kayo po pwedeng umorder ng inyong mga ipangreregalong tangerine chocolate. Maganda umaga, Pilipinas! 7 minuto na lamang bago mag-ACS ng umaga. Pilipinas. Mayor Sunny Mendoza, magandang umaga po sa inyo at saka kay Justice Max De Leon, Ambassador Harry Amping, maraming salamat po, magandang umaga. Huwag nyo ninyong kalimutan, meron pa hong mga natitirang units, less than few units na lamang po ito, nasa mga 10 units na lang ho yata natitira dito po sa proyekto po ng Westchester Realty, yung GA Tower 2. 50,000 pesos pa rin po ang all-in down payment hanggang sa maubos po ito at may chance pa rin ho kayong manalo ng hanggang 50,000 worth of appliances. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ang gagawin ho ninyo, puntahan ho ng personal para makita ho ninyo yung magagandang amenities po ng GA Tower 2. O dili kaya makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ang sabi nga po ni Ginoong Nico Valencia, stop renting, start owning. Ang PNP naghahanda na rin sa retirement honors para kay General Benjamin Acorda Jr. Oo nga pala, magbe-birthday si General Acorda sa December 3, Detalye ng balita mula kay Bal Gonzales, RH by Bal. Kuya Angel, posposan ng paghanda ng Philippine National Police para sa nalalapit na pagre-retiro ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, mahigit 2 linggo nang naghahanda ang PNP para sa igagawad na retirement honors para kay Acorda. Si General Acorda ay magre-retiro sa serbisyo sa Disyembre 3, araw ng linggo. Sa ngayon ay wala pang impormasyon kung may napili na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. as susunod na hepe ng PNP o kung palalawigin nito ang serbisyo ni General Acorda. Pero ilan sa matunog na posibleng maging hepe ng PNP ay itong sina PNP Deputy Chief for Administration, Police Lieutenant General Rodel Sermonia, PNP Deputy Director Chief for Operations, Police Lieutenant General Michael John Tibria, at PNP Chief of the Directoral Staff, Police Lieutenant General Emmanuel Peralta. Kaya hindi na lumulutang din ang mga pangalan ni na PNP Special Action Force Director, Police Major General Bernard Bana, PNP CIDG Director, Police Major General Romeo Caramat Jr., PNP Directorate for Controllership Director, Police Major General Romel Francisco Marbil, at itong si NCRPO Regional Director, Police Major General Jose Melencio Nartates Jr. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagpabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val. Pwede ring ma-extend. Malay natin. San Juan City LGU magtuturok ng libreng bakuna laban sa influenza at pneumonia. Detalye naman mula kay Edniel Parosa. RH52, Edniel. Morning, Kuyang Angel. Kasado na ang libreng bakunahan na pamalang lungsod ng San Juan, hindi dahil sa COVID-19 kundi kontra sa influenza at pneumonia. Nakatakdang naturang vaccination activities sa San Juan City Gym bukas, Disyembre 2, mula alas 8 na umaga hanggang alas 5 ng hapon. Pero ayon kay Mayor Francis Zamora, para muna ito sa mga senior citizen at mga persons with comorbidity. Pinapayuhan ng mga nabagit na individual at interesado na makipag-ugnayan sa kanilang barangay dahil hanggang ngayong araw na lang ang pagpapatala alas 12 ng tanghali. Matatandaan mismong Department of Health ang nag-ulat ng pagsirit ng flu-like cases habang sa Philippine General Hospital. Dumami rin naman ang isinusugod dahil sa pneumonia. Ginawa ng San Juan LGU ng akbang kahit wala pang opisyal na ulat hinggil sa dami ng naturang kaso sa nasabing syudad. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, B0H, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo,
Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Ediel. At susunod na po ang 2x2. Ano po, Kuya Angel, Angela Palmones, nag-iwan ho sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ay, andyan na. Ito ho yung inilalagay ho sa mga mga marites. Yan, no? Parusa daw ho sa mga chismosa. Nilalagyan ng metal cages ang mga ulo noong unang panahon. Pangka na patunayang chismosa. Susunod na po ang 2x2. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Leo Tolstoy. Ang sabi ho niya, an arrogant person considers himself perfect. This is the chief harm of arrogance. It interferes with person's main task in life, becoming a better person. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Susunod ng ACS Balita at ang 2x2. Ganda umaga, Pilipinas!